Hello mga cake labu! Para naman sa ating ubi custard cake ang ituturo ko sa inyo ngayon. At pag-usapan nga custard cake, alam nyo na, paborito ng lahat. Aminin mo! At para nga sa ating paggawa ng ating ubi custard cake, ay ang uunahin muna natin ay ikakaramelize natin dito yung sugar. Bali, yung size nga pala na baking pan na ginamit ko dito is 3x6. At dito nga sa pagkakaramelize natin ng sugar dito ay dapat ikut-ikutin natin dito yung ating baking pan gamit ng tong. Kapag hindi kasi natin iniikot yung ating baking pan dito, may tendency masunog yung ating sugar dito at papait yan at iitim din. At depende pa rin naman sa inyo yan. Kung gusto nyo na mas dark, it's up to you. Ako kasi normally gusto ko yung mga light na ganitong pagkaramelize ng sugar. Ayoko na masyadong dark at saka maitim. Then kapag okay na nga yung ating kinaramelize sugar dito, ay iset aside lang muna natin to sandali. Bali nakaseparate na nga rin yung aking egg yolk dito sa ating egg whites. At ang next naman na gagawin natin dito ay gagawin na natin yung ating custard. Dito nga sa ating paggawa ng custard, meron nga tong 12 na egg yolks. Meron akong ilalagay rin dito na 380 grams na condensed milk, 370 ml na evaporated milk. At para naman mas lalo pang sumarap yung ating custard dito, naglalagay rin ako dito ng 1 teaspoon na vanilla extra. At pagkatapos nga natin mailagay yung ating mga ingredients dito, ay dapat halu-haluin natin to ng maayos. Iset aside lang muna natin to sandali. At ito naman yung kakailanganin natin sa paggawa ng ating cake mixture. At pagsasama-samahin lang natin, cake flour, unsalted the butter, milk, salt, ube extra o ube flavor, baking powder. Then kapag ka nailagay na natin lahat ng ingredients dito, ay halu-haluin lang natin to hanggang sa mag-well combine yung ating mga nilagay na ingredients dito. Then, iset aside lang muna natin to sandali. At para naman sa ating merengue mixture, nag-ready na rin ako dito ng 12 egg whites. At inilagay ko na rin dito yung ating 1/2 teaspoon na cream of tartar. At dito nga sa paggawa natin ng merengue o merang, madalas nyo rin naman to nakikita sa paggawa ko ng mga dessert. Normally, kapag ka nilagay na natin yung ating granulated sugar dito, paunti-unti lang. Then, mas maganda kasi paunti-unti lang ang paglagay ng granulated sugar. Then, kapag ka nailagay na natin yung ating granulated sugar, antayin lang natin na maging stable yung ating egg whites dito hanggang maging glossy and stiff and fixed form na siya. At mas maganda na wag nyong i-overmix yung ating merang dito para hindi siya mag-dry. Kapag ka ganito na yung ating merang, okay na to, pwede na yan. Bali, ang next naman na gagawin natin ay pagsasamahin na natin yung ating merang sa ating butter cake mixture. At dito nga sa paglagay natin ng ating merang sa ating butter cake mixture, dapat pulled yung ating method na gagamitin dito. Gentle at hindi masyadong mabilis ang paghalo. At iset aside lang muna natin to sandali. Bali, ang next naman na gagawin natin dito ay ito muna ng custard mixture ang ilalagay natin sa ating lanera o baking pan. Then after ng custard, ito naman ang ilalagay natin, yung ating butter cake mixture. Dito nga sa paglagay ko ng butter cake mixture, hindi ko masyadong pinuno para merong pang space. Baka sakali kasi nga medyo umapaw yung ating mixture dito. At huwag yun na rin kalimutan na takpan ng foil yan. So, i-steam lang natin to ng mga 40 to 45 minutes sa mahinang apoy. At para ma-check na rin natin at malaman na natin kung okay na nga yung ating ubi custard cake dito, kailangan kumuha tayo ng isang sample. O ayan, mukhang perfect naman yung dating ng ating ubi custard dito. At sana po may natutunan po kayo sa aking recipe ngayon. At kung nagustuhan mo nga ito, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Salamat po sa panonood, sa uulitin. At tikman na natin itong napakasarap na ubi custard cake. Yum yum. Hindi talaga nakakasawa tong dessert na to.